Words of wisdom wait for me, written for my day. Works of Holy Scripture like a lamp to light my way. Teachings of the prophets that testify of Christ, that speak of hope and endless joy and everlasting life. So I will search diligently, pray, always believing in His word, and all things in heaven and earth will work together for my good. A loving Father waits for me to come to Him in prayer. He will grant me strength to stand through all I must endure. He offers me His Spirit and love that conquers fear. And when I seek His counsel, I will find Him ever near. So I will search diligently, pray, always believing in His word, and all things in heaven and earth will work together for my good. Celestial glory waits for me, a promise sure and bright. If I will walk uprightly with the Savior as my guide, He will walk beside me along this mortal path and lead me home on air with Him to all the Father hath. So I will search diligently, pray, always believing in His word, and all things in heaven and earth will work together for my good. Noong mga dekada 70, ay na-influence ako ng doktrina o kaya ideology ng communism. Meron akong classmate na nag-aral dyan sa Diliman, sa UP. Alam naman ninyo yung UP Diliman, dyan sa Quezon City. Cradle of Communism. Galing dyan yung mga tinatawag na mga komunista, mga kabataan, makabayan, o kaya itong mga iyan na MPE. Matatalino sila. Nakumbinsi ako, sabi ko, tama pala. No? Tingnan mga Gerson, no? Ang kanilang premier, ang kanilang presidente, ang kanilang chairman, ang pangalan Mao Zedong, yung baro niya, saka yung baro ng mga kasama niya, saka yung mga baro ng mga citizen, ay puro pareho. Pantay-pantay niya doon sa Red China. Kaya maganda nga ang komunismo. Ganun ba? Saka walang Diyos. There's no God. Kaya parang sa kumisa niya yan.
Medyo na-convince ako. Lugaran na yun, sabi ganitong oras, ay magbalot-balot ka na. Kasi nag-rally sila dito sa Sorsogon, mga KM na yan. Ay sabi ko, hindi ako makakapunta dyan dahil lang yung lulo ko ay birthday niya. Yan na 90 anyos na. Ay Delta Campusano clan at yung mga asawa ng mga Campusano ay nandoon marami kami. Now, ang tiyahin ko, bunsong kapatid na babae ng tatay ko, ang pangalan ay Victor Barberan. Si Victor Barberan nag-aral diyan sa Philippine Union College. Naging kaklase pa niya yung dating presidente ng union at executive secretary na ang pangalan ay Bariso ang apelyido, Pastor Bariso kasi Pastor Arit. Matalino, mahusay mag-English. Napakahusay niya. Gerson, nabalitaan ako sa iyo. Katawa siya. Ito, magazine. Magazine ito. Ano yan? Sige, pahiram ko sa iyo. Ikaw gusto sa iyo na. Yung magazine na yun ay ang cover, yung Santo Papa, hawak niya yung globe. Globe is a map na bilog. At sa paligid niya, sa palibot niya, nandoon yung mga kardinal. At may caption na kalagay, either communism will rule the world or the Catholic will prevent it. So I was really interested. Binasa ko yun. Nang basahin ko yun, ay yung palang mapaliwanag tungkol sa Book of Daniel and Revelation. At doon, natuklasan ko na ang communism pala ay imbento, ginawa ng Vatican ng Roman Catholic Church katulad ng imbento na relihiyon ng Islam o yung mga Muslim. Ang gumawa din pala niyan ay ang Roman Catholic. So I was really interested. Binasa ko yun. Kababasa ko noon, may nagkaroon dito ng district pastor na babae. Purportor ako noon. Sabi ko, kontrang-kontra ko yan. Si Brinsmead, Robert de Brinsmead, kasi sabi niya, muntik na hindi ako makatrabaho sa mission kasi Brinsmead. Ako anong Brinsmead? Nababalitaan ko lang na Brinsmead raw ay darating ang panahon ng mga Seventh Adventists pag sila ay iyan na-revive na talaga. They will reflect the character of Jesus Christ fully. Kaya talagang magkakaroon ng tinatawag na perfection in this flesh na ang mga tao, the last generation, ay talagang iyan na, hindi na sila matatakot sa kamatayan. Talagang sila ay magkakaroon ng karakter ni Kristo. Di ba na sinasabi ng kababasa ko, the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. That is the theology of Brinsmead. But I don't know Brinsmead. Nagkalaban ng General Conference. Kalaban ni Pastor Wong, the district pastor namin. Kalaban ni Pastor Nacario. Kalaban ni Mabahyan. Pero yung libro o kaya yung magazine na binasa ko, ang author pala noon ay si Robert D. Brinsmead. So doon sa binasa, kanina, naugma ko. Natutuwa. I'm happy that you read that portion for the great controversy between Christ and Satan. And that is to be found in chapter 37 of the great controversy between Christ and Satan. Na doon, ang pinaka-highest na authority ng isang Seventh-day Adventist is not the minister, it's not the pastor, it's not the council, it's not the general conference, but by the Bible. In the Bible alone should be the rule and basis of our faith. Biblia ang pinakamataas na ating sa liga ng ating pananampalataya. Search the scriptures. Sabi ni Jesus, mandamento yan. Why? Naging 70 Adventist ako. Platonic ang aming pagkapangasawahan. Ang tawag ko sa aming district pastor noon na si Miss Victoria ay ate. Pagkatapos naging ate-ate. That's life. Namatay siya noong 2000, cancer. Hindi nagturo na lang siya, naging principal doon sa Quezon. Dalawang anak namin, si Joram at si Miriam. Ang asawa ko ngayon ay taga Malusak, Gloria Oriental, Mindoro.
Ang Malusak Church, ang unang church sa buong isla ng Mindoro, parang Santa Ana. Kung dyan sa Manila, the first chapel or church sa Pilipinas. Kaya yung asawa ko, ang kanyang mga ninuno ay talagang sila mga una na Seventh Adventist. Isa lang anak ko, nandoon yung asawa ko sa Amerika, sa Los Angeles County, doon sa Baldwin Park, kasama ang anak namin na isa lamang si Tulaika. Why? Bakit naging Seventh Adventist? From communism to Adventism. Because of searching the book of Daniel and Revelation. May binabanggit si Mrs. White because avid talaga, iyan na, nagbabas talaga ako ng Spirit of Prophecy. Ang sabi niya, when the book of Daniel and Revelations are clearly understood by the people of God, there will be a revival. Kaya we have to search the book of Daniel and Revelation in these last days. To the law and to the testimonies. Pag sinabing law, the first 5 books of Moses, testimonies, the prophets, at sa panahon natin ito ay yung including not only the major or minor prophets of the Old Testament, including the New Testament, yung mga sulat, mga epistles ng mga apostol, and then testimonies includes 9:10 of Revelation, the spirit of prophecy, in one of the identifying marks of the true church in the last days ay magkakaroon ng tinatawag na spirit of prophecy, and that is the writings of Ellen G. White according to Revelation. Kaya dapat magbasa tayo ng Bible at Spirit of Prophecy. Yung mga kaibigan namin ni Eli na hindi naniniwala sa Spirit of Prophecy, ngayon, ano na sila? Lalo bang naging banal? Lalo bang naging matino? Ay, nag-inom na. Nagkakain na ng mga karumal-dumal. Nagsisigarilyo na. Sandicapers na ang iba. At ang mga lumalabas sa kanilang bunga ay ibang-iba na. Hindi nakatulad ng talagang sila ay nasa. Mga lingkod pa ng Panginoong Diyos, mga pastor pa. By their fruits, ye shall know them. Sa pamagitan ng kanilang bunga, makikilala natin sila. Basahin natin. Steps to Christ. Anong sama dyan? Napakaganda. Di ba? You are justified by faith, by grace alone. That is the forgiveness of sin. That is the gospel. Ang gospel ay gano'n. Ang ebanghelyo, ang Diyos na nagkatawang tao, siya na namatay sa ating mga kasamaan, kasalanan. By faith alone, you are justified. You are considered righteous as if you have never seen. Wow, ganda. That is the gospel. That is the everlasting gospel. Doon sa Apokalipsis 14:6. Sabi ng first angel's message, di ba? Having an everlasting gospel, the forgiveness of sin, the cross is the everlasting gospel. Yan ang gospel. At ang gospel na yan, ang grace na yan, we are saved by faith, by grace alone. Ang sabi, dialagdan pa ng alon. O sige na, kung may alon-alon. Ang sabi sa verse 10, we are created by God in good works. Pag sinabi palang grace sa Bible, ang kasunod yan, gagawa ka, good works. 7:12 of the book of Romans. What is the law? The law is just, righteous, in good. Ay, di ba pag sumusunod ka ng good, dahil pinatawad ka ng Panginoon by His grace, naging magalang ka sa iyong magulang. Good yan, di ba? Hindi ba? Dati, pumapatay ka. Hindi pagpatay na nagpugod ka ng nagbaril ka, nang taga ka, nang saksak ka, o kaya nang sagasa ka, ng tao para mamatay, no? Sabi ni Jesus, 42:25, di ba? Ng book of Isaiah, He will come
Padating yung Mesiya, He will magnify the law and make it honorable. Kaya nga, magtingin ka lang sa isang babae. Hindi mo naman asawa, nagkaroon ka ng tinatawag na kalibugan. Sa Tagalog, di ba? With lust in his heart, committed adultery. Mas matindi. Mas matindi ko rin mo yan. Hindi naman ako napagsadyan na nakursunadahan ko lang ganda. At nagkaroon ka ng pagnanasa sa wikang Tagalog. You committed, you transgress the seventh commandment of God, thou shalt not commit adultery. At ang sabi ni Jesus, whosoever hated his brother is a murderer. Yung hatred lang, yung inis mo, yung pagiging prejudice mo sa iyong kapwa, maging iyan ay unbeliever o believer, galit ka dyan, ayaw mo sa kanya, may galit ka, you are committing, you are transgressing the sixth commandment. Thou shalt not kill, thou shalt not murder. Yan. Kaya pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang sabi nga ni Apostol Santiago, parang salamin na. Yung salamin, nakita mo mukha mo, aba, meron pala ako ditong mga dumi, ganyan. Magagalit ka doon sa salamin? Ay, may nangyari yan doon sa libro ni Pastor Pearson, Though the Winds Blow. Noong panahon dyan sa Papua New Guinea, yung mga Solomon Islands na mga tao dyan ay mga kanibal kumakain ng kanilang kapwa-tao. Mga negro. Ay nakarating yung Australian na missionary. May dala siyang mga salamin. Binigyan niya pati na yung iyan na queen. Ay nang tingnan ng queen yung kanyang mukha. At tabatsoy siya, mataba siya. Naggalit siya sa salamin. Pinagtapon niya, tinapon niya yung salamin para tapos ang ginawa niya. Lahat ng salamin doon sa kanyang isla ay pinakonfiscate niya. He confiscated all the mirrors because he found out that she is not beautiful. She is ugly because she is fat. When I was in the United States, kararating ko lang, yung dalawang may two nieces, sumalubong sa akin, nagbisa. Bless you. Yung 5 taon, tumakbo din. Sabi, oh, you're cute. You're fat. Nang mapakinggan yung salitang fat, tumakbo balik sa nanay. Pagkatapos, bakit Inton? Sabi sa akin, Inton is may palayaw. May nickname. Bakit? At yung anak ko, andito. Yan na parang papaiyak. Anong sinabi mo? Ay, sabi ko, cute siya. Maganda siya. Pagkatapos mataba siya. Ay, naku, Inton. Dito sa Amerika, pag sinabihan mo ng mataba, ugly, pangit. Ay, sa baliktad. Ay, di ba siya dito sa Pilipinas? Ay, padi, matabaw ko na, sinsarong. Ay, madi, ang taba. Ay, cute itong batang ito. Iyan ang taba-taba. Ay, baliktad. Baliktad sa Amerika. Pag mataba ka pala, ugly ka, pangit. Ay, nakita ko ng Tabatsu na queen na siya ay pangit. Tabatsu siya. Ang ginawa niya sa salamin, nagalit sa salamin. Kaya may mga tao nagalit sa salamin sa 10 utos ng Diyos. Kaya yung sabi diyan, magbabasa naman tayo sa Bible, that's why we have to search the Bible. Utso. Kapitulo 8 ng Roma. 6 hanggang 8. Nakalagay doon. The carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God. Yung karnal pang pag-uutak ng isang tao, ayaw niya pasaklaw, pasako sa 10 Commandments of God. Pero yung ayaw pasaklaw dyan. Ang gusto lamang yung siyang. Ang iba naman, yung Roman Catholic na ating kinagisnan, ay 8 ang sinusunod. Yung second commandment ay tinanggal nila. Kaya nung ako inaristino dyan sa Laguna, doon sa mga munisipyo, sa labas, plaza, ang tawag nila,
Ay may Ten Commandments. Wala yung tinatawag na Second Commandment. At yung Fourth Commandment ay naging Third Commandment. Naging alalahanin mo ang araw ng Domingo at mga kapistahan. Nawala yung Fourth Commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi. Alam natin bilang Seventh-day Adventist. Nang Vatican ang Roma, ang papacy, he will change the law of God. O kung hindi ka nagbabasa, edi mabibigla ka. Ayun na, yun ang katuparan ng hula sa Daniel City 25 at yan sa 2 Thessalonians chapter 2. Nagpapakang Diyos siya. Kaya may mga dokumento na ang Santo Papa raw, hari doon sa itaas, sa langit, hari sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, at doon sa pinakalalim pa ng mundong ito, siya raw ang hari. Iexeno pang pagharian ng Diyos. Blasphemous power. Blasphemy. Ang sabi sa Apokalipsis 13. Ng Apokalipsis 13, noong dekada 80, mayroong Sabbath School sa pag-aral ng yan na Book of Revelation. Tinanggal. Inalis ng General Conference. Bakit? Nandoon kasi ang Vatican, nandoon kasi ang leopard like beast, nandoon ang United States of America, nandoon yung image to the beast. Nang sabi ni Mrs. White, ang image of the beast walang iba kundi apostate Protestantism. Therefore, sa Revelation 13, tatlo ang beast yan. The leopard like beast na nagsisimbolo sa tinatawag na papacy, the Roman Catholic Church, at yung tinatawag na lamb-like beast na nagsisimbolo sa United States of America na siyang pinaka-superpower ngayon sa buong mundo. At yung image of the beast na gagawa ng batas at ang batas na yun ipapatupad ang batas ng leopard-like beast na alam natin na Sunday law, yung Protestantism, yung mga tinatawag ng mga evangelicals. Nag-iingat tayo. Because sabi ni Mrs. White, we are a Protestant denomination. Kaya may binanggit siya dyan sa pagbasa ko ng United Spirit of Prophecy. Ang sabi niyan sa SOP, I was shown that the image of the beast will be formed before probation closes. For this will be the greatest among the people of God, by which their eternal destiny will be decided. Image of the beast. Protestantism. Apostate Protestantism. May hula. Ang Seventh Adventist ay Protestant country na dating ang panahon. Because of the ecumenical council, because of the doktrina ng mga Romano Katoliko na wag na nating patayin yung umalis sa atin, amiguhin natin sila, kaibiganin natin sila, magkaroon tayo ng tinatawag na ecumenical council. Mayroong pari na dating Jesuit. Makita niyo yan sa YouTube na lahat pala ng protestante, mag-Methodist, mag-Baptist, mag-Presbyterian, Church of God, Church of Christ, yung mga tinatawag na mga iyan na umalis sa Roman Catholic. Napasok, na-infiltrate nito, mga Jesuit na ito. At siya mismo nagpatuto, naging Baptist siya. Nung nasa hospital na siya, ay namatay siya. Siguro pinusun siya doon sa hospital na yun. Di ba? Kaya sabi ni Mrs. White, huwag nating katakutan sa labas, kundi sa loob. I have the book. Yung Maranatha. Maranatha, meaning the Lord is coming. The Word Adventist group of people who are waiting of the coming of the Lord. Dos Trece ng Tito, the blessed hope, ang malaking pag-asa ng mga Adventists ang second coming of Christ. That's why we are waiting for the coming of Christ. That's why, dahil 27:20, itinakda ng Diyos na mamatay ang tao din ang sunod paghatol.
Ano mangyari? He will come upang iligtas yung sabik. Ang sabi sa wikang Tagalog, those who are waiting for the second coming of Christ, nasabik sila sa second coming of Christ, ihahayag niya ang kanyang pagliligtas. Sabik ba kayo mga kapatid na dumating ng Panginoon Kristo? Mapalad ang bumabasa, 1:3. Mapalad ang nakikinig ka sa akin ngayon, mapalad kayo. At lalo naman, sa pagbasa ninyo, sa pakikinig ninyo, tinutupad ninyo kung ano nakasulat sa Bible, mapalad kayo. Isaiah 56, 1 at 2, malapit nang dumating ang aking pagliligtas at ang aking katuwiran mahayag. Kanino mahayag? Ang katuwiran at ang pagliligtas ng Diyos. Babasahin natin ang ibaba, 56:2, ganda. Mapalad ng taong nangingili ng araw ng Sabat. Ay baka naman pastor ang mga tao na sinasabi na ay mga Hudyo. Ibaba natin ang basa sa 6. Foreigners, mga dayuhan na mangilin din ng Sabat, mapalad din sila at sila din ay nag-iingat ng aking tipan. Kaya pag ikaw, taga-ibang bansa, Pilipino ka, nangingiling ka ng Sabat, ay ano, mapalad ka at iniingatan mo ang tipan ng Diyos. Yung 10 utos ng Diyos. Eh, mapalad tayo, mga Pilipino tayo. Tayo yung mga Pinoy, hindi mga kalo. Oh, Gilonggo, Pango, sabi nung nagkanta, I'm proud to be Filipino. Sabi nyo yun, mayroong Amerikano na nagtatrabaho ko na sa hospital. I like your nose. Why you are insulting me? No, I like your nose. Why? Because your nose is like tomato, it's cute. Yung mga Amerikano, ayaw nilang batagos ang ilong. Gusto lang ganitong ilong. Wala pa akong nakita ng Amerikano na nagsawa ay mestiza. My point is, pag Pilipino ka, dayuhan ka, nangiling ka ng Sabat, mapalad ka. Kaya tayo, mga Pilipino tayo. Nabasa natin ang 10 utos ng Diyos. Oh, this is the conclusion of the whole matter. 12:13. Conclusion na ito, sabi ni Solomon. Si Solomon ang pinakamayaman sa buong mundo. Siya ang pinakamadunong. At siya ang tawag nito. Boy, why? Sabi sa Bible, 700 wives with 300 concubines. Kaya mo yan, Solomon. 1,000 lahat ang babae mo. Pero bago siya namatay, naging prophet siya. Nagsisi siya. Ang sabi niya, lahat sa mundong ito ay walang kabuluhan. For what shall it profit a man? Ang sabi sa Mark chapter 8, verse 36, if he shall gain the whole world, kahit siyang baringan, napakayaman. But ano, mapahamak ang kanyang buhay. Mapahamak siya. Hindi siya maligtas. Nabasa mo yan kasi nagbabasa ka ng Bible. At darating ang panahon, ayon dyan sa great controversy between Christ and Satan, sa tinatawag na maranata nga. Kaya kayo na mayroong mga marunong kayo dyan sa YouTube, marunong kayo yan sa internet, mayroong kayong cellphone, ano lang, type EGW ratings, yung writings na yung G. White, andyan. Kaya the most generous denomination in the world is the Seventh Adventist Church. Dahilan, ang lahat ng libro natin, ang lahat ng libro na Ellen G. White, kanda, libre. Ang tawag, download, kopyahin ninyo yan. Huwag ninyong, yan nakalimutan yung sinasabi ko doon sa kategory na devotional, Maranatha. Kasi nakalagay doon, may stars yung mga stars, mga Seventh Adventist, mga pastor, ministro. They will be the bitter enemy of the church because they will be apostates, mga tao, mga leaders na tumalikod sa katotohanan. Biruin mo yan. As the storm approaches, ang sabi sa Spirit of Prophecy in the book of Great Controversy, a large class who have faith in the third angel's message. Ang Seventh Adventist. But, may but,
who have not been sanctified through obedience of the truth. Yes, sabi sa Bible, sanctify thee. Thy word is truth. 17:17. Ang magpapakabanal sa atin, yung salita ng Panginoong Diyos. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang sabi ni Jesus sa John 6:33. Sanctified. But they don't have the love of the truth. Ang sabi, abandon their position and join the rank of the opposition. Biruin mo yan. A large class. Kaya may nabasa pa ko yan sa 20 raw na Seventh Adventist na ang kanilang pangalan nandyan sa tinatawag na Church Record Book. Di ba may record tayo ang mga members nandyan? Sa 20, isa lang raw maliligtas. Ipinakita sa kanya sa bisyo. Kakatakot din minsan, di ba? Parang nakakadiskarte. Yan ang sabi. Yan ang real talk, yan ang real TV, yan ang real talaga na nakikita ni Mrs. White. Nakausap namin yung great-granddaughter ni Ellen G. White. 2 beses ako nakarating sa bahay niya doon sa California, doon sa St. Helena. Minsan na niya, ayon sa istorya ng aking lula, kasi great-granddaughter nga siya. Yan ngaya ang lola nila, si Ellen G. White, tatawagin yung mga taga conference. Doon sa kwarto, isa-isa yan. Pag pinatawag niya yan, ibig sabihin, ay nakita niya ang buhay ng taong ito. Kaya nga ni sa Testimonies to Minister, sa Testimonies to the Church, may nakalagay dyan, Dear Brother Campusano. Halimbawa lang, pinakita sa akin ng Panginoong Diyos, bla bla bla, doon na ikaw ganito ang aking buhay. Kapag hindi ka nagsisi, ito ang mangyayari sa iyo. Isa naman, ganun din. Ganun message niya. Kaya anong panahon, delikado brother din yan. Kung tayo mga leader na siya, yung mga pastor, minister, na sumusunod sa mga payo ni Ellen G. White, naging magandang kanilang buhay hanggang kamatayan, naging tapat sila. Pero yung hindi, napahamak sila. Nagbasa. Yan ang sabi sa Bible. That's why we have to search the Bible. We have to search the spirit of prophecy because time is coming. Those large, ang sabi marami, tatalikod sa pananampalataya because hindi na bago, hindi na pakangbanal ang kanilang buhay sa pagsunod ng katotohanan. Para sila yung queen. Nakita yung libro, yung kautusan ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng salamin. Naggalit siya sa libro, naggalit siya doon sa salamin, ay pinakonfiscate niya. Minsan ganon ang mga tao, kahit ang Seventh Adventist ganon. Nabasa mo, pagkatapos, ba't hindi mo tinupad? Nakinig ka, nagbasa ka, ang sabi, mapalad ka kung nagbabasa ka, nakikinig ka, at tumutupad ng sinasabi dito. Search the scripture, sapagkat ito, nandito ang daan patungo sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi niya dito sa malaking tunggang, it is the first and highest duty, first and highest duty, of every rational being to learn from the scriptures what is truth, and then to encourage, and then to walk in the light. And what? And encourage others to follow his example. Great controversy. It is the first and highest duty of every rational being to learn from the scripture what is true. And then, ano ang sabi niya? Encourage others to follow his example. Paano tayo maka-encourage ng ating kapwa kung di tayo nagbabasa ng Biblia? Time will come
ayon sa Maranatha, ang bawat isa sa atin papatawag ng Kapitan del Barrio, ng mayor, ng judge, ng mga legislators, isa-isa, ang governor. And then, tatanong, hanggang ngayon, ikaw sa balista, samantalang mayroong baras na Domingo. Di ba sabi sa Biblia, ng gobyerno ay itinatag ng Panginoong Diyos, ordinansa yan ng Panginoong Diyos, na igalang ninyo ang gobyerno? Bakit hanggang ngayon? Ganun kayo. Kung magalang kayo sa gobyerno, igagalang ninyo. Sisimba na kayo araw ng Domingo. Isa-isa. Yan sabi doon, binasa ng Maranatha, ma-answer ka, masagot ka, mapaliwanag ka. At alam ba ninyo, may mga gobernador matataas ang mga katungkulan sa gobyerno. Nung makukumbinsi at makukumberte, they will get the fourth commandment of God. Remember the Sabbath day to keep it holy. Malalala ang salita ni Pedro. We ought to obey God rather than man. Malaala niya at nagbabasa siya ng Bible. Merong tatlo na Hebreo na kahit na hindi sila iligtas ng Diyos, talagang hindi sila sasamba dyan sa ribulto. Kaya sabi sa 2:10, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng hininga ng buhay. Hindi sila matatakot mamatay because alam nila na ang kamatayan ay pagtulog lang. They will never deny the faith that was once delivered to the saints. Talagang stick sila, tatayo sa prinsipyo ng katotohanan. Ito ang sinasabi doon sa education. Man wholly stand for the right, though the heavens fall. At ang sabi dito, pagdating ng oras niya ng panahon na yan, may babasahin ako ditong talata. Na ang wika dito, but if ye suffer for righteousness, diba yung Lord, ang kautusan ay righteous. Kung ano ang likas nature of God, ganun din ang kanyang kautusan. If you suffer for righteousness save, happy are you. Kahit pala mag-suffer ka. Sabi sa yan na sulat na Apostol San Pablo. Di ba? May binabanggit dito sa sulat ni Pablo na second 2:10 yun, ang sabi, ibig mo magkaroon ng buhay na may kabanalan, you will be persecuted. Alam ba ninyo, ng paliwanag sa Spirit of Prophecy, kaya wala pang persecution. Dahilan, karamihan sa mga Seventh Adventists, hindi nakikita yung kabanalan. Kasama na ako. Glory din nakikita ng Panginoon Diyos. Kaya, let persecution ang sabi, bigotry, lahat na yan, mangyari. The half-hearted Christian, mga Seventh Adventists, na paburbanjing sa kanilang pananampalataya, they will waver their faith and they will join the opposition. Yeah, and all that will live godly in Jesus Christ shall suffer persecution. 2:10 ng Apokalipsis, magsasuffer ka sa loob ng 10 days. In prophecy, 10 days is 10 years. At nautubyan, nangyari ang it was fulfilled in the reign of Diocletian for 10 years. Ang dami niyang pinapatay doon sa amphitheater, doon sa Coliseum. Kaya dito sa Balugo sa aking iyan na banyo na diyan ako nag-grade 1. May Coliseum doon, kaya nakikita ko diyan. Pinagpapatay, sabi ko, yung mga Kristiyano nung panahon. Because they live godly in Christ Jesus. In Christ Jesus, they were persecuted.
Ang gusto ng Panginoong Diyos na tayo maka-influensya sa sanglibutan, sa mga tagalabas. Ang nangyari minsan, tayo pa na-influensya ng mga tagalabas. Saan ka nakakita ng pastor? Doon sa Lumalunda, Filipino Day Church sa Lumalinda. Nagsuot ng Santa Claus, nag-observe ng Christmas, na yan ay sa pagano. I was invited by Pastor Gusila Tared, kanyang asawa. Kaya nakapunta ko, sabi ba, ganyan yan. Parang yan, ina-advertise na, advertise niya, na may Santa Claus, na wala naman. They are lowering the standard of the church. That's why there is no such persecution. Pag dumating na, nakita na ng Panginoong Diyos, there will be a revival of primitive godliness in the Seventh Adventist Church. Na-revive sila. Nagkaroon na silang buhay na tinatawag na may kabanalan. Without holiness, 12:14 ng Hebrew, no one can see the Lord. Darating ang persecution, darating ang sandalo. That's why, ang sabi doon sa chapter 37, that Christian has a chart pointing to the heavenward journey and he ought not to guess at anything. May chart tayo. At sabi pa doon, pag dumating na ang isang Kristiyano, ang isang tao na manglalakbay, may nakalagay doon na mga guideposts kung saan ka pupunta, yun ang sundin mo para hindi ka malagay, madala o kaya maligaw ng landas. Ganun ang scriptures. Darating ang panahon dito sa tinatawag na chapter 37 na ang Antikristo, ang mga bula, ang mga ngaral, they will perform signs and wonders. Mga milagro, lahat-lahat na yan. But they will be detected by the faithful. Maimbod sa Bicol. Faithful. Diligent Bible student of the Bible. They will not be deceived. Gusto natin yun. That's why study the Bible. Search the scriptures. Sabi niya, ito nagpapatuto sa akin. Talaga? Why? Ito ba? Yung Old Testament, I have this Bible. Oh. Andito, sa Bible, dito sa likuran, all the prophecies in the Old Testament ay naganap. Ni Jesus Christ of Nazareth at ang kanyang ministeryo. Jesus Christ is the Messiah. Ito lang mga Hudyo na kababayan ni Kristo at ng mga apostol ay ayaw tanggapin na siya ang Messiah because ayaw nila sa hula the suffering Messiah that was written by Moses, by Isaiah sa 53. Ayaw nila. Ang gusto nilang Bisaya, makapangyarihan pagdating sila na mag-ahari sa mundo nito. Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, may mga tauhan, may mga angels will fight for me. They will kill you. The kingdom of grace is there. Kaya nga, ang Seventh Adventist Church, tayo mga kapatiran, ang sama natin, pakumbaba dito. Hindi dito, pataasan ng ihi. Kapano? Papakumbaba si Jesus. 11:28, di ba? For I am meek and lowly in heart. Come unto me. At sabi ni Jesus, tuturuan kita, dapat maging meek ka because the meek will inherit the earth. The new heaven and new earth. Lowly. Mapakumbaba. Humble. 2:6-8 ng Filipias. Ang Diyos nagkatawang tao. At nang magkatawang tao, tao katulad natin, hindi naging alipin pa slave. Saan ka nakakita ng makapangyarihan na Diyos nagkatawang tao pagkatapos siya pa naghugas ng mga paa ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga friends, mga kaibigan niya. Yun ang Diyos na sinasamba natin, na gumawa ng langit at ang lupa, si Jesus Christ. 1:3 siyang gumawa ng sanglibutan ito. 1:8 ng Hebreo, tinawag siya ng Ama na Diyos.
suggest siya ang naglalang ng langit at ng lupa. At siya ang Jehovah of the Old Testament. 17:1. The word Lord and the Lord appeared to Abraham. The word Lord dun ay galing sa salitang YHWH. Tetragrammaton ang tawag ng mga Bible scholars. Hindi mabasa ng mga Westerners. Ang nilagay nila ay yung bawel na saka kaya naging Yahweh kaya Jehovah. Nagpakita niya ako kay Abraham. Ang sabi sa 8:54 hanggang 58 ng Juan. Basahin ninyo. Wala ka pang 50 años. Sino ka? Nakita mo sa Abraham? Nagpakita ka kay Abraham? 58 ang sabi ni Jesus. Before Abraham, I am. Wala ng debate. Naghanap na sila ng mga bato upang patayin nilang ating Panginoong Kristo. Mga tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, yun ang makaaway ni Kristo, yun ang babato sa Kanya. Nagpakita siya kay Abraham, sabi ni Jesus. Sa dos interest, sa Exodus, binanggit doon. At si Yahweh, yun, YHWH, it's uli. Jesus Christ yun. Nagpakita din siya, Isaac at kay Jacob, sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pangalang Yahweh ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Therefore, si Yahweh, saka Lord God Almighty, ay isa lamang at iyan si Jesus Christ. Sabi ng first cousin ko na Yahweh, ang Yahweh ay yan ang pangalan ng Ama. Ay si Jesus Christ, ang nagsasabi na siyang Yahweh, siya ang nagpakita kay Abraham. Basahin mo sa akin, ng Ama nagpakita. Wala siyang mabasa. O ito, talata 5:37 of John. Ang Ama na nagsugo sa akin, kailanman hindi pa ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Ang Ama hindi nagpakita. Kaya sa 1:18 ng Juan, ang nagpakita si Jesus Christ. Therefore, tama yung sinasabi sa 13:8 of the book of Hebrews. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jehovah ang pangalan niya, Yahweh ang pangalan niya. Si Jesus Christ yan. Creator siya. That's why the 10 Commandments of God, particularly the 4th commandment, ang Sabbath, the Sabbath was made for man. Therefore, the Son of God, the Son of Man, Jesus Christ, because He's the Creator, is Lord of the Sabbath day. Therefore, the 4th commandment is Christian sapagkat si Jesus Christ ang gumawa niya. Search the Scriptures. Magsiyasat tayo. Malalaman natin kung ano talaga si Jesus Christ. Iyan nagpapaturo. Search the Scriptures so that you will not be deceived. Ang sabi ni Mrs. Watt, only those who are diligent Bible students and who have the love of the truth shall be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. Kababasa ko niyan. Nasasaulo ko ng Greek controversy, hindi lamang yung Bible. May pag-ibig ba tayo sa katotohanan? Pag may pag-ibig ka, sinasa ka buhay, you will never be deceived. That's why the Scriptures are safeguard. Gusto maging mapalad? Magbasa ka. Makinig ka. At tuparin mo kung anong sinasabi sa Bible, may kapalaran ka. Sana dumating ang panahon na hindi tayo madaya ng kaaway. At ang bawat isa sa atin ay malaala natin yung sinabi sa education. Ang education, alam ba ninyo, libro ni Ellen G. White? Hindi alam. Yung nagdo-doctorate na Danish, Sister Elmi, Doctor of Education, kinukya niya ang buong education na libro sa salita nila na Danish. Nalaman ng conference. Dati sa plagiarism, pero buong libro, tinasit mo lang sa Danish pagkatapos yun na magiging tinatawag na dissertation mo, libro mo na ipagtatanggol para ikaw maging Doctor of Education. Nabisto siya. At nang malaman niya, nabasa ko sa Review and Herald noon, Review and Herald pa noon,
Hindi yan na Adventist World. Naging Seventh Adventist siya. Ha? Naging anong sulat nito? Naging siya. 120 books ang naisulat. No wonder, sinabi ng mga hindi ka Seventh Adventist, Ellen G. White, the most prolific woman writer of the 19th and 20th century. Tapos ikaw, pastor, andiyan ka pa naman sa lupa ng denomination, pakurkontra ka kay Ellen G. White, and one of the fundamental beliefs of the Seventh Adventist na niniwala sa Spirit of Prophecy. Mahiya ka naman, sarili mo. Alam ko yan. Diyan sa sa Lumalinda, lalo pati niyang Andros, marami yan, nasa payroll pa. Hindi naniwala kay Ellen G. White. Hindi naniwala sabi ni Mrs. White. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. By reading, by searching the scriptures, nalalaman natin mga kapatid na dapat pala ganito tayo. Ang sabi ni Pablo, we must be content of what we have. Godliness, godlikeness is the goal to be rich. Yan ang gusto natin na mangyari sa ating buhay. Pag nakita na ang karakter ni Jesus Christ sa ating buhay, ibubuo sa atin yung tinatawag na laterin. At anong mangyari? Pag may laterin na tayo, pag may espiritu ng Diyos na tayo, signs and wonders shall follow the believers. Sa panahon yan ng persecution, ang daming mga tao ang magiging sapat because nakita na sa atin ang karakter ni Kristo at may kapangyarihan na tayo. Tatapos na rin. Medyo mahaba pa na pag tumatanda ng pastor, lalong nahaba ang sermon. Ayaw ko na maging katutulad kayo sa haba ng sermon ni Pablo, yung sa pangalawang iskalon. Tawag na, two story kasi yun eh. Ay may, ang tawag ng Eutychus, nahulog, namatay. Mabuti lang, nabuhay ni Pablo. Kaya mangyari, magkakabuhay tayo ng patay. Signs and wonders shall follow the believers pagdating ng lateran. Pero bago dumating ang lateran, dapat meron mo na yung early rain. Ang early rain yan, dabuga. The fruit of the Holy Spirit of love. 13:34-35 baga ng Juan, makikilala ang nakaw ng lahat ng mga tao na aking mga alagad, na aking mga anak, kung kayo ay nag-iibig at nagmamahalan sa isa't isa. Nabasa mo yan sa Bible. You search the Bible. Wala akong pag-ibig minsan kay kapatid na ito. Inis ako yan. Tuwarin po ninyo ako, Panginoon Diyos. Tulungan po ninyo ako na maging forgiving. Because ang tunay na anak ng Diyos, forgiven. If you are forgiven, you are a forgiving Christian too. Yung karakter ni Jesus nasa atin. So you have to search the Bible. Sapagkat pag dahil nag-aaral nagsalita ng Panginoong Diyos, ay sa tulong ng banal na Espiritu, nababago tayo. By it is the law of the human mind. Basa ko yata yung sa child guidance eh. Sa libro na child guidance o doon sa Adventist home. But by beholding, pinabasa mo yan, Bible, you become changed. Nababago ka. Ganda, no? By beholding, by searching the scriptures, sinasakabuhayan mo yan, nagkaroon ka ngayon ng Christian character. Nakikita sa iyo ngayon ang bunga ng banal na Espiritu. Nandoon ang pagmamahal, pag-ibig mo. Hindi lamang sa maumiibig sa iyo, kundi pati sa kaaway. Wow! Pwede kayo mangyari ito sa akin, Panginoon. Na pati ang aking kaaway, aking mamahalin. Na ginawan ako ng kasamaan. Ay gagawan ko ng kabutihan. Simple yan. Kaya ngayon mga Kristiyano nung panahon, kahit kamatayan, hindi sila natakot. Hindi
sila natakot. Kaya ginawa naman ni Satanas at lalong dumadami siya, binago ang doktrina. Mas grabe yun. Yung pinaghalo ang doktrina ng paganismo at ng Kristyanismo, naging Roman Catholic, persecuting power. 725, talagang sinabi doon na magpapatay. Millions, more than 50 million. Kaya yung dalawang Santo Papa, yung nasa Amerika ko, nagkikita ang tawad sa television dahil sa ginawa nila. Pero ngayon, iba na ang style. Dating patayin yan. Pasukin natin sila, infiltrate natin sila, at sila ay makipag-isa na sa atin. Na darating ang panahon, lahat yan, mga sabanista na, iyan na mga hindi matuwid, hindi mga half-hearted Christian, they will renounce their faith and join the rank of the opposition, and they will be the bitter enemy of that church. Nakita mo, nabasa mo sa Spirit of Prophecy. Igagawa ka pa yan? Na pagdating pa magdumingis na ka, hindi. Because you read the Bible. The Christian as a child. It is the first and highest duty of every human being to learn from the scriptures what is true. Then to encourage others to follow his example. In this book, tatapos ko. Nung ako ay nasa Amerika, dumating ako doon ay December 29. Mga kapatid, ay di December, sabi ko, mapung-aong nandi di mama. Napakalungkat naman dito, mother. Nanay, mama ang tawag namin sa nanay namin. Kaya na naman, Nuno. Nuno pang tawag sa akin. Masudag-udago na ako. Nuno is a small boy. Kaya tama mo. Ang mga balay, yung mga bahay, puno ng snow. Putian makikita mo. Sige lang snow. Snow. Nang pumunta kami sa church, Columbia Seventh Adventist Church ng kapatid, I was invited to by the speaker of that church. At ang gusto lang topic ko, why? Bakit maraming mga nabibinyagan ng mga Katoliko dito sa iyan na Pilipinas? Ay di pinaliwanag ko. Nabasa ko yung libro ni Dr. Herminio Rijes, Breaking Through, na sa mga lugar na mga tao ay mga dayo, madali mag-Adventist. Pero sa mga lugar, lalo mga hindi gumagalaw, ay mahirap mag-Adventist. Isa yun sa mga reason why. Now, sabi ko manay, grabe, lahat ng mga trees ay walang dahon. Namamatay talaga inton naman tawag sa akin. Yan ang palayaw ko. Ang mga trees na yan, nawala ng dahon, pag nagkakaroon ng, yung bagang pag yan na ang tawag dito ay fall. Yung fall, kaya may kanta na, the falling leaves drifts by my window. And then mag-winter na niya yan, ay lahat yan, nalalagas ang kanilang mga dahon. Kaya parang nakakatakot, parang yan parang bang mga bahay na pagkatapos ang nakapaligid ay mga punong kahoy na mga walang yan na dahon. Mga patay. Pero hindi niya patay yan. Oo nga, may nakita ako. Sabi ko, manay, sandali lang. Tingnan mo, siya nagdadrive. Hindi pa ako nagdadrive doon sa Amerika. Wala pa akong license. Sige mo, dahan-dahan. Ay, sabi ko, bakit yung niya, yung punong kahoy na yan, ay, iyan na iyan na, may mga dahon. Pagkatapos siya ay talagang marambugo na sabi sa amin sa Bicol. Talagang napakaganda, walang, green talaga, Ang tawag niyan inton ay, iyan na. May tawag yan dito, ang sabi ng aking kapatid, evergreens tree. Evergreens tree. Ganun ba? May kahoy pala na kahit may blizzard, may bagyo ng mga snow na yan, ay hindi nalalagas. Kahit winter, ang kanilang mga dahon. When the testing time shall come, and sabi ni Mrs. White, those who have made God's word their role of life will be revealed. In summer, there is no noticeable difference between evergreens and other trees. But when the blast of winter comes, the evergreens remain unchanged. While other trees are, ang sabi dito, while other trees are stripped of their foliage. While other trees
lagas talaga. Parang ang puno nila walang dahon, parang mga patay na mga trees. But the evergreen trees remain unchanged. So, ang sabi niya, magaling talaga si Mrs. Ware magpaliwanag. So the false-hearted professors may not now be distinguished from the real Christians. Mga nagpapanggap na mga anak ng Diyos, professor ang tawag niya. Hindi mo ma-distinguish sa mga tunay na Kristiyano. But the time is just upon us when the difference will be apparent. Let opposition arise. Let bigotry and intolerance again bear sway. Let persecution be kindled, and the half-hearted hypocritical will waver and yield the faith. But the true Christian will stand firm as a rock. Her faith is stronger, his hope brighter than in the days of prosperity. Ang ganda na. Ang ganda. Kapag talaga tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, pinag-aralan natin yan at sinasakabuhayan man yan, dumating man ang bagyo ng pagsubok, we will stand as a firm as a rock. Tulad tayo ng evergreen trees na kahit sa panahon ng winter ay matatag, may mga dahon tayo. Yan ang sinasabi sa Spirit of Prophecy. That's why we have to search the Bible. Now is the time to search the Bible. I-download ninyo ang King James Version at lahat ng writings ni Ellen G. White. Basahin ninyo yan. You will be enlightened. Pag enlightened ka na, bibigyan ka ng banal na espiritu kapangyarihan. Matatapos agad ang gawain ng Diyos sa buong sanglibutan. Because you search the Bible. Because you read. Pinakinggan mo at sinakatuparan sa iyong buhay. Makikita natin sa ating sarili ng mga tao that we have been with Jesus katulad ng mga apostol. Hindi tayo matitinag. Tulad tayo ng evergreen trees na kahit panahon ng winter, ang bawat isa sa atin hanggang kamatayan, hanggang sa panahon ng persecution, pagtatapat sa Panginoong Diyos. Because we search the Bible. Because ating sinampalatayanan at ating sinakabuhayan ang salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa ating pag-aaral na ito. God bless.